Ang message ko nga kung ano ba yung advisable na maging magandang itanim, i-farm. Ang plano nyo ba ay gawing hanap buhay? Oo, sana. Kasi Gawing, meron pa akong pinag-aaral na ano pa lang, mag-grade 4 pa lang siya. may experience na ho ba kayo, sir, sa farming o wala? Parang ang hirap kumuha ng tao dahil nga yung una kong kinuha, medyo Mm. talo ko. Tapos yung Yes. katutubo, talo ko. Mm-mm. Medyo na ano ako, parang tawag doon. Hindi lang ho kayo ang may ganyang problema, sir. Halos lahat ng mga gustong mag-farming na hindi naman talaga farmer na nanggaling sa corporate, na nanggaling sa Manila o nasa abroad, number one na problem dyan ay kung magkakaroon ng tamang tao para sa inyo. Kung palay ang itatanim mo, sir, yung 1.5 hectare, hindi ka talaga kikita. Ang advantage ng dahon, mabilisan in 30 days or less, may hina-harvest ka. Lagi natin naririnig na bagsak ang presyo ng kamatis, ng talong, ng okra, ng sitaw. Kung pwede nga mga broccoli, mga ganon. Hindi pwede sa area mo, sir, yung broccoli. Lowland ka kasi. Kung meron kang lupa, sir, meron kang 1.5 hectares, you don't need hydroponics. Kaya mo palang i-dispose yung 20 square meters na kangkong, kulang pa, edi doblehin mo. Siguro start ko dun sa malunggay. No? I think so, sir. Oo. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Magkita-kita po tayo ulit sa Agribusiness Connect. Year 3 na po tayo sa August 8, 2026 at Elements at Sentries. Mag-register na po kayo. Alright, Sunday po ngayon at dahil Sunday, another podcast episode. At itong araw na to ay meron na naman tayong subscriber na makakausap through video call. At siya po ay magtatanong at sisikapin naman nating masagot yung kanyang mga concerns at hopefully ay makatulong sa kanyang farming. Okay, so kasama na natin si Sir Franco Rayela. Sir Franco, kamusta po? Okay naman po. Ayan. Base doon sa initial na research ko, tinignan ko yung profile mo doon sa Facebook. Nakalagay doon ay eggplant farmer ka. Tama ba, sir? May farm ako pero wala nang tanim ngayon. Bali, iba na yung nagtatanim. Okay. Kayo po ay taga Florida Blanca po talaga? Hindi po. Taga-Pasay po talaga ako eh. Oh, I see. So, Bali, paano kayo napunta sa Florida? kasi yung parents ko, yung mother ko, may nabiling property dito. So, yun. Then, nakabili din ako ng property. So, yun yung sanang tataniman ng ng kung ano man yung itinatanong ko Pwedeng sa tanim. inyo. Oh, I see. So, Sir Franco, ano po ang background ninyo bago kayo pumunta ng Pampanga? Sa IT ako. IT. Okay. Ilang taon na ho kayo? Sa IT, medyo matagal din po. Inugat din ako sa IT. Ilang taon kayo ngayon? I mean, age ninyo? Nasa ano na ako, 50 na ako. Okay. Sige. So, parang ano na ba? Looking for alternative career ba? O gusto niyo na ba talagang mag-farming or continuous pa rin sa IT? Parang ganun po, parang alternative career kasi wala akong project eh. Wala akong ginagawa. So gusto ko sana mag-venture into farming business. Oh, I see.
Sige, sir. Okay, sir. Ano po yung mga concern ninyo and hopefully masagot namin. Ayun, kasi nag-message ako sa inyo regarding kung ano bang advisable na business farm. Kasi meron akong property nga na nabili dito. Actually, matagal na yun. At, Mm. yeah. Mga gaano Dati, kalaki, sir, yung property nyo? mga 1.2 hectares din siya. Okay. Although yung palayan, mga nasa 900. Mhm. Parang gilid-gilid na siya eh. May mga tanim na, may mga papaya, gano'n. Mhm. Mhm. Yung Okay. malunggay, saging, gano'n, gilid-gilid, gano'n. Mhm. Mhm. Kasi yung katabi niya, mga bahayan na yun. So community na. Opo, opo. Mm. Ano ho bang barangay yan, sir, sa Florida Blanca? Consuelo. Upland ho ba yan, sir, o lowland? Lowland siya. Actually, Lowland. pagka umuulan, may part na binabaha. Oh, I see. May malapit na ilog? Wala. Dati po daw yung ilog yun eh. Aha. Yun, ang message ko nga kung ano ba yung advisable na maging magandang itanim, i-farm. Ang plano nyo ba ay gawing hanap buhay? Oo, sana. Kasi Gawing... meron pa akong pinag-aaral na pa lang, mag-grade 4 pa lang siya. Oh, I see. Okay. At doon po sa lugar ninyo, sir, ano po yung traditional crops? Ano pong tinatanim ng mga kapitbahay ninyo? Yun, sir. Yung mga katabing bukod nun, palayan, mais, ganon. May mga naggugulay din. Mhm. May experience na ho ba kayo, sir, sa farming o wala? Meron na kasi dati nga nagtanim ng palay, mais, ganon. Yun po. Mm. Mm. Pero talo eh. Natalo. Bakit Opo. po natalo, sir? Kasi yung ini-expected na i-harvest mo, hindi yun yung labas din. Binili ng medyo mababa. Okay. Lugi pa sa kung ano yung may labas na Mm. puhunan. Mm. Ano po yan, sir? Palay o mais? Nagpalay ako saka nagmais. Magkaibang season yon. Magkaibang season. Oo. So, palay, after palay, nalugi. And then, nagmais, nalugi. Ganun ho ba? Apo, ganun. Mhm. Sino po yung katulong nyo, sir, sa farm ninyo? Nung una, kasi may mga taga doon na sabi niya gusto niya daw So, yung taga doon din masmo sa barangay na yon. Mm. Nakuha ko. Tapos meron yung sa naman sa mais, siya katutubo. Pero Katutubo. medyo bata pa, hindi pa masyado maalam. Parang tinutulungan pa ng tatay niya na kung anong gagawin. So, yun, natalo din. Okay. Pero ngayon, taga doon din sa barangay, ang tanim niya nung nakaraan nagpunta ako, mayroon siyang kamatis, talong, sili, halo-halo na mga gulay. Meron siyang pakwan, pero ang liit nung binigay sa akin ng pakwan, hindi yung... Anong naging arrangement ninyo? Basta magtanim siya, tapos? Bali ang arrangement namin ngayon doon kasi at least magbigay siya sa akin ng pero so far ilang maghahalos mag-iisang taon na pag naibibigay pa lang sa akin mga kulang-kulang sa 5,000. Ito po yung katutubo. Iba na to. Iba na po yung taga doon na sa barangay. Bali kasi yung ngayon mga gulay, mga nagpapalay din siya pero laging talo. Naawa naman hindi ako nangihingi pag di sila kumikita. Pero ngayon mong gulay, nung nagpunta ako, medyo okay naman. Binigyan na ako ng halos kalahating sakong kamatis. Tapos okra, talong, halo-halo. Ganun. Paano pong arrangement ninyo? Magtatanim siya, gastos niya lahat? Tapos share lang yung sa inyo? Kung kumita. Kasi ang ako naman, kasi hindi ko rin kasi may work ako before. So hindi ko rin maasikaso. At least may nangyayari. Tao doon sa at least kahit paano mayroon nangyayari sa lupa at kahit paano na
nababantayan yung lupa. Sa akin po, sa palagay ko, hindi naman sa dinidiscredit natin yung kasama ninyong nagtatanim, no? But basically, pag ganyan na parang kasing parang tenant po yun yung nangyari sa inyo na merong nag-aalaga ng lupa ninyo, nagtatanim, siya ang gagastos doon, tapos during harvest, bibigyan ka lang yan ng share. So pag ganon, ay most likely yung ibibigay na share sa'yo ay yun yung pinaka less priority niya, syempre. Kailangan niya munang siya. Hindi ho ba? Oo, So, pag tama. ganun yung arrangement, sir, hindi talaga pwedeng asahan na magbibigay sa iyo ng magandang share or magandang ani or magandang kita. Parang pampalubag loob lang yon na merong iaabot sa iyo na harvest. Gano'n na nga nangyayari, opo. Ganun yung mangyayari. Pero yung last na ano namin, sabi ko kasi nga wala akong project ngayon, wala akong work, wala akong pagkakakitaan. Ako na yung gagamit tsaka ako Okay. ano, may So, part dun halos yung kalahati nung pinagtataniman nila. mm, Kasi pinaararo. Sabi ko, "Wag niyo nang taniman." Pero mm, nung may mga 3 weeks ago lumapit sa'kin, mm, ako, "Sige, hanggang June ako ano, 'pag wala pa rin akong project, wala akong work, ako na yung mm. Okay. Ibig sabihin, a portion of the land ay siya pa rin ang magko-cultivate. Or hanggang June, siya pa rin lahat, yung buong property. Hanggang June meron kasing part dun na naararo na sabi ko, "Wag nang taniman." Pero halos kalahati na siguro merong mga May tanim 3,000 na. May square tanim meter. na. Okay. Opo, yung may So, tanim na siguro mga kalahati nung 9,000, so sabihin natin mga 5,000 square meter. ibig ko pong sabihin, Sir Franco, ay meron ka nang mauumpisahan na tatamnan ngayon o wala pa, hintayin mo pa yung June para makapag-start ka? Puwede po kasi ang usapan namin nung nakaraang nagpunta ng 3 weeks ago, sabi ko ano, "Wag nang taniman yung part." Yung Pero portion, sabi okay. nila, yung kalahati daw puwede daw gamitin kasi nga pinaararo nila. Okay. Ako, sige, pero hanggang June 'pag Hanggang wala June. akong makuhang Okay, oo. oo. So klaro na po 'yan, wala na kayong ano do'n, walang klaro 'yon sa both side, hindi yung magkakaroon ng miscommunication later on. Klaro 'yun sa pagkakaintindihan namin nung nag-usap kami dito. Okay. Sige, sir. So, I think mas maganda talaga, sir, na ikaw yung mag-cultivate ng sarili mo, dahil hindi ka naman talaga farmer from the start, no? Mas maganda na kung may makakatulong sa'yo na tao mo na magtatrabaho for you, pero ikaw yung talagang nagmamanage ng farm, mas magandang setup po yun. Oo nga, medyo yun nga, nagkaroon ako ng ano dun kasi parang ang hirap kumuha ng tao dahil nga yung una kong kinuha medyo Mm. talo ko, tapos yung Yes. katutubo talo ko. Mm-mm. Medyo na ano ako, parang anong tawag dun? Yes, sir. Hindi lang ho kayo ang may ganyang problema, sir. Halos lahat ng mga gustong mag-farming na hindi naman talaga farmer na nanggaling sa corporate, na nanggaling sa Manila o nasa abroad, at nag-try silang mag-start at meron lang tao na tutulong sa kanila. Number one na problem dyan ay kung magkakaroon ng tamang tao para sa inyo nagagawa dun sa farm. So, yun talaga, sir, yung pinakamalaking challenge dyan. Pero once na nakakuha ka naman ng tama, promising naman. Yun lang talaga, kailangan mo talagang kumuha po ng tama. Kasi yung pagtatanim na kung anong best na itatanim para kumita, parang secondary yan Mas maganda talaga na mayroon ba talagang tao na makakatulong sa'yo para magawa yung gusto mo. Kasi we don't expect naman na magagawa mo lahat yon, especially that hindi ka naman talaga farmer.
Oo nga, eh. Mm. Baka Um, gusto ko rin try yung mga paitlogin, mga gano'n, RTL, gano'n. Kasi um, medyo malaki yung area, mm. parang kaya nun, yun. Pero, kaya again, babalik ako sa tao na pero parang ang hirap humanap ng Regardless po kung crop production or livestock and poultry, uh, kung kaya mong gawin, let's say RTL, kung kaya mong gawin, kahit papaano parang mas magaan yung RTL, no? Pero ang kailangan mo diyan yung tao na assistant mo, 'di ba, mm, sir? Pero yung crop mm, production, uh, more than assistant. Dapat, I mean, marunong siyang magtanim, dahil hindi ikaw yung marunong magtanim, 'di ba, sir? mm, Oh, pero kung yung RTL, mag-uumpisa yan na mag-aaral ka, 'di ba? Ikaw yung unang makakakuha ng information, ng knowledge, tapos yung farm help mo, yun lang yung tinuturuan mo para magawa yung farmhand, para matulungan ka. Pag RTL, ang ano lang dyan, sir, ay merong number of heads ng chicken na pwede mong gawin to be considered as backyard. Pag lumampas ka kasi sa backyard, ano na yan, magkukuha ka na ng permit sa LGU. Tapos yung LGU, depende yan kung ia-allow ka nila. Kung inag-aalaw sila ng mga nasa broiler or layer or any other form of poultry. hmm. Mm-mm. So, So kailangan i-inquire ko muna kung puwede kailangan akong ka mag-art. munang mag-inquire doon sa LGU kung yung barangay nyo ba ay pupwede. Kasi baka naka-zoning sila eh. Okey. Pero kung backyard ka po, I think ang backyard, base sa kahapon yan, nung nasa shoot ako, natanong ko yan eh, ano yung considered backyard from a malaking layer production sa Batangas. Ang sabi niya is 1,000 chicken. More than 1,000 chicken, yeah, more than 1,000 chicken, commercial na po yun. Hindi ka na pwedeng basta-basta magtayo ng wala kang permit from the LGU. Pero to be sure, sir, kahit na backyard ang gawin mo, mas mabuti kung magtanong ka muna sa LGU ng Florida Blanca. Just to be safe. Mm-mm. Kung crop production ka, sir, yung area mo na 1 hectare, 1.5 hectare, tapos hindi pa yon lahat ay pwedeng tamnan. Kung palay ang itatanim mo, sir, yung 1.5 hectare, hindi ka talaga kikita. Sa corn, hindi ko sigurado sa corn, parang ganun din kasi masyadong maliit. Pero sir, at least sa corn may dalawang option ka, no? Ay, may tatlong option ka sa corn. Magtanim ka ng corn na pangkain ng tao, 'di ba? That's one option. Okay, second option mo ay magtanim ka ng corn para sa animals. Okey. Okay. Pero para sa animal, dalawa yan. Magtanim ka ng corn na gagawing grain, yung butil, yung tuyot, para gagawin, ibebenta mo yun na grain na binibili yan ng mga trader na nagdadala sa mga feed mill. Hmm, Ayan. So, and another thing is yung mga naggagawa ng silage. Yung silage, ito yung 75 days yung corn, puputulin nila yan at igagrind nila yan mula stalk, dahon, bunga, and then yun yung ipiperment nila para kainin naman ng mga baka or other livestock.
Small ruminants, kambing, baka, kalabaw, ganyan. So, yun naman yun. May mga gumagawa ng silage at naghahanap talaga sila ng mga farmers na pwedeng magtanim para sa kanila. Ayun. So, yun nga lang, in terms of prices, hindi ko po sigurado kung magkano nila binibili. At kung merong nagsa-silage na malapit sa area nyo na willing silang magpatanim sa area ninyo, kasi ang arrangement dyan, either sila yung mag-harvest or kayo ang mag-harvest, i-deliver nyo sa kanila. So, kung matanong nyo yung community nyo, kung may mga nagtatanim ba ng corn for silage, baka pwede na kayong maki-join sa kanila. Okay. Kasi po minsan, yung buyer po, no, yung nag-aalaga ng baka, so kailangan niya ng maraming farmer na nagtatanim ng silage. Madalas sa baryo, meron dyan pinaka-contact person. No? So, yung contact person na yon, siya lahat ang may kausap sa lahat ng farmer na pwedeng magtanim. Iko-consolidate niya yon, tapos siya ang magdi-deliver doon sa buyer. Yan po yon. Kung grain, ganun din po yon. May trader na bumibili ng butil para kukunin din sa inyo. So, kailangan nyo lang malaman dyan sa community nyo kung may mga ganun ba. And yung pangkain naman, normally, mga traders yan na pumupunta sa mga baryo para bilhin yung crops yun. Normally yan, may mga ahente na gumigilid-gilid. Talagang, Na-try ko yun eh. Yung nag-mais nga ako, na-try ko yun pero parang hindi fair yung pag-ano nila eh. ano Talagang pong binilis, ano pong tinanim nyo? Pangkain? pangkain. Pangkain. Mais. Okay. Either grain yan, sir, or yung pangkain, trader ang umiikot dyan. I think yung silage parang mas safe na hindi siya masyadong trader na trader. It's more on consolidator siya kasi hindi niya kayang i-provide yung requirement nung nagbabaka. So kailangan niya talagang i-pool yung mga farmers para ma-provide niya yung requirement na hinihingi sa kanya nung buyer. And normally yung mga buyers na yan, titingnan din nila ikaw kung parang, I'm not so sure, pero baka titingnan nila para maturuan ka paano gawin yung pagtatanim para pag binili nila, sigurado sila na na tama yung quality na bibilhin sa iyo. May quality check din pala yun. Ang number one, ang pinaka number one quality lang naman diyan, sir, yung days, yung day kailan siya i-harvest, yung 75 days. Oo, yung dapat ma-reach mo yung 75 days, kailangan ma-harvest yun in 75 days. Hindi pwedeng tumagal after 75 days. Hindi rin pwedeng mas maaga before 75 days. Okay. Yun po yung kung corn. Pagpalay talaga, sir, unless pangkain mo na lang siguro pwede, pero pangbenta, sir, hindi mo mararamdaman yon. Pangkain, parang lugi ka dun. Lugi din. kasi na-try ko, namuhunan ako more than 50,000. Magkailan ang lumabas? Wala eh. Bakit wala, sir? Bakit wala, sir? Dahil bagsak yung presyo ng palay? Bagsak yung presyo, tapos yung output ng palay hindi Maganda. Maganda eh. Kung output ng palay, sir, hindi maganda, babalik ka dyan doon sa kasama mo na tao. Knowledgeable ba talaga siya? Pangalawa, binigay pa niya yung 50,000 na input mo doon sa pangangailangan ng palay mo? 'Di ba? So, yun.
factors po yun, or yun nga, mababa yung presyo ng palay. Oo. Oo. Pwede ka naman magtanim ng palay for the sake na dahil season ng palay. Kasi kung season ng palay, halimbawa yung lupa mo ay wala kang pwedeng itanim doon kundi palay dahil basang-basa siya, submerged sa sobrang wet, 'di ba? At ideal talaga yung lupa na yon for planting rice, and then sige magtanim ka ng palay. But after planting palay, dapat mayroon kang alternative na pwedeng itanim for second crop, either vegetable or other crops. Pag sa vegetable, kailangan mong mag-aral ano yung i-discover mo pa ano yung vegetable na best for you. Okay, so vegetable, yan, yung mga traditional, talong, ampalaya, okra, kamatis, upo, mga ganyan, yung mga bunga. Isa yan, ayan, sitaw, ganyan. Or yung mga dahon, yung mga saluyot, talbos ng kamote, mga ganyan, or talbos ng ampalaya, pechay, yan, mga dahon. So, may mga farmers na ang gagaling nila mag-production ng dahon. Ang advantage ng dahon, mabilisan, in 30 days or less, may hina-harvest ka. Tapos nag-harvest sila hindi lang one time. Let's say every week, every 15 days, ma-harvestan mo ulit yung tanim mo na maglalas siya ng 3 months to 6 months bago mag-end. Na every week, nag-harvest ka. Yung mga bunga, I think yung bunga mas mas delikado siya doon sa bagsak ng presyo. Lagi natin naririnig na bagsak ang presyo ng kamatis, ng talong, ng okra, ng sitaw. Ang palaya hindi masyado, but ang palaya is masyadong mataas yung production cost. Malaki yung puhunan mo. Okay. Yung mga dahon, I think mas mababa ang puhunan, mas mabilis i-harvest, at hindi masyadong bumabagsak ang presyo. Ayun, sir. May i-refer ako sa iyo ng mga farmers na magagaling kung ano yung gusto mong i-venture. Makakapag-suggest ako ng mga farmers na pwedeng mong mapagtanungan para somehow guided ka ano yung ginagawa mo. Opo. Mas okay po yun. At least nakakuha ko ng mga tip, yung advice nila, gano'n. Opo. Kung root crops, kamote, pwede. Okay. Ang kamote, hindi basta-basta bumabagsak ang presyo. Oh well, depende. Kung gaano kamahal o kamura niya bibilhin ng trader ulit sa'yo. But good thing, sir, ang Florida Blanca, sir, maraming buyers. Maraming pumupuntang buyers dyan sa Florida Blanca. Yun naman yung good thing doon. Kasi may mga lugar talaga na walang buyers eh. So, kung maliit ang production mo, pwedeng ikaw na lang magdala doon sa palengke, sa bayan ng Florida Blanca. I-alok mo na lang kung maliit lang ang production mo. Kung malaki yung production mo, makikipag-engage ka sa mga traders. Yung mga biyahero. Okay. Marami rin akong mga farmers na pwedeng i-refer sa'yo sa Florida Blanca na mabibigyan ka. Pwede kitang i-refer kay Kapitan Ronnie Capulong. Galing silang maggulay, sir. Magaling silang maggulay at sanay silang makipag-transact sa mga buyers. In fact, doon sa lugar nila, ang daming mga biyahero doon. Napakadaming biyahero. Yun. Sana, sir, ma-prepare mo sa akin, bigay mo sa akin yung contact. Opo, pwedeng mong puntahan si Caproni sa barangay niya. Kasi si Caproni, sir, iba-iba yung area niya, no? Pag tag-ulan, sa upland siya nagtatanim ng gulay. Pero pag summer, sa lowland
area siya nagtatanim ng gulay. Ganon. Tina-timing niya. Of course, prutas hindi talaga pwede, sir, kasi maliit yung area mo. Unless yun ang gusto mo, pero may waiting time Pwede ka rin. eh. Meron ako napanood na na vlog yung kaso ewan ko yung melon na minsan may base. Melon. Oo, Pwede. mga ganun. Pwede po. Pero summer crop po yun. So after ng ano mo yan, after ng palay mo. Hindi ba siya all year round na? Hindi po. Pwede pero kung mag-all year round ka, sir, yung ano ka na, yung bihasa ka na. I mean, yung meron ka ng matinding experience, ng alam na alam mo na. Kasi yung off-season, halimbawa, tag-ulan, off-season siya, mahirap mag-grow. O yan. So kung hindi mo alam, hindi mo kabisado, malulugi ka. Pero kung sanay ka na, kayang-kaya mo na yun. Kahit na off-season, mapapabunga mo yun. Pero kung ikaw, sir, base sa ano mo, ano na yung mga kinoconsider mo so far? So ngayon kasi gusto ko din yung mga parang mga din dahon-dahon, gulay din na like kung pwede nga mga broccoli, mga ganon. Hindi pwede sa area mo, sir, yung broccoli. Lowland ka kasi. Lowland ka kasi. Pero kung ilalagay yun sa greenhouse, pwede ba yun? Still, mainit pa rin, sir, kasi lowland ka. Gulay, mga bok choy, mga ganon, hindi pa rin. Bok choy, Kailangan nasa. bok choy is pwede sa lowland ang bok choy. Oo. Ayan, kasama yan, sir, sa mga dahon-dahon na na classification. Mas mabilis yan kasi ang kagandahan ng mga ganyang crop, ang inputs mo dyan ay nitrogen lang. Hindi mo kasi sila kailangan pamungayin eh. So mas in terms of management, mas mabilis. Though of course may mga pests and diseases yan. But yun nga, faster. No, 30 days or more lang yata yan yung bok choy. I'm not sure. Ang bok choy ba, pwede rin siya sa hydroponic o Sir, kung meron kang lupa, sir, meron kang 1.5 hectares, you don't need hydroponics. Oo, mag-hydroponics ka, sir, kung wala kang lupa. 'Di ba? Kasi alternative 'yan eh. But kung meron kang pong lupa, iba pa rin yung of course, hydroponics yung mga magagaling, of course, nakapag-produce sila ng magagandang gulay. Siyempre. But it needs expertise, di ba? But yung gulay na naitanim sa lupa, mas maganda ang performance kumpara sa nag-hydroponics, depende dun sa skills ninyo. I mean, kung beginners kayo parehas, di ba, sir? Versus doon sa tinanim sa lupa at hydroponics, doon ka na lang sa lupa. tama? Pwede mo siyang, hindi siya hydroponics, pwede mo siyang i-greenhouse. Meron ka lang plastic na bubong just to protect the plant doon sa ulan para hindi siya mabugbog. I don't know kung kasama yon doon sa pag-control ng pests and diseases. Probably. Pero sir, maraming nagtatanim ng mga bok choy na open field. So, kung kaya mong magtanim ng open field at makakapag-produce ka ng maganda sa open field, doon ka na lang sa open field. Pero kung hindi kayang mag-produce ng maganda at tingin mo mas magiging productive ka na naka-greenhouse, hindi yung greenhouse na super high-tech, yung kahit kawayan ng structure tapos may plastic na bubong, kung yun ay makakatulong para makapag-produce ka ng mas magandang crop, why not? Oo.
Marami na po ako na features ng mga nagtatanim ng mga dahon-dahon, open field lang po. Kahit lettuce nga, open field lang na, na lupa. Sabi mo yung bok choy, saan mo ibebenta yung bok choy mo? Yun, wala. Market pa nun. Siguro yung mga palengke dito. Ganun. Pwede. By the way, sir, ang pechay, I don't know kung kasama yung bok choy, base doon sa mga dating mga na-feature ko, magandang itanim ang pechay, ang bok choy kasi parang pechay din eh. Maganda silang itanim na pang unang crop. Let's say yung farm mo, first time magtatanim. So pag first time magtatanim, ang daming tutubong dahon. I mean, madaming tutubong mga weeds. Damo. Okay. Pag nagtanim ka ng pechay or bok choy, yung mga damo na yan ay hindi makatubo na maayos kasi malalaki yung dahon ng pechay, kino-cover niya yung soil. Parang crop cover siya. So meaning, yung damo na hindi nakalaki, hindi makakapag-reproduce, hindi makakapag-produce, hindi makakabulaklak, hindi makakapagbuto. So next na magtatanim ka, wala na masyadong damo. Nawawala yung damo. So kung after the pechay, magtatanim ka ng ibang crop, nabawasan mo yung problema ng damo. Okay. Mm. Yung lowland kangkong. Yung lowland kangkong, sir, lowland o upland kangkong? Upland kangkong. Okay, yung lowland kasi ito yung gumagapang sa tubig. Upland. Okay, Upland. so yung upland kangkong or Chinese kangkong, mabilisan din po yan, sir. Parang 28, 30 days lang yan. Maganda dyan, pwede mo siyang i-divide yung farm area mo into stages. So, hindi mo kailangan magtanim ng super dami. Let's say, for example, day 1, isang plot ka lang. Day 2, another plot. Day 3, another plot. Hanggang makarating ka sa day 28. Di meron kang 28 plots. Pagdating ng pang 28 plot mo, magtatanim ka ng 28 plant mo, yung first plot mo, i-harvest mo. Okay. May rotation. Yeah. So, yung first na plot mo, i-harvest mo, meron ka nang ibebenta. So, hindi mo kailangan ng trader. Di ba, sir? Kasi isang plot lang yung i-dispose mo. So, pwede mo yang itawag na call a friend na yan. Call a friend mo na yan or meron ka lang isang buyer sa palengke, isa lang ang susuplayan mo. Bukas, susuplayan mo siya ulit. Di ba? So, every day. But ang mangyayari dito, pagdating ng 28 days, on the 29th day, land prep ka. Nung hinarvest mo nung kahapon, yung plot 1. 'Di ba? Pagdating ng day 30, nakatanim ka na ulit doon sa plot 1. Kung mayroon kang 30 plots, di malaki na rin yung garden mo, 'di ba? Let's say for example, ang plot mo ay 1 by 20. Alam mo, mahaba. 20 meters yung haba niya, pero yung lapad niya ay 1 meter. So, 20 meters po yan. 20 square meters, di ba? Kung meron kang 28 na 20 square meters, yun na yung laki ng garden mo. Now, dahil nakita mo na kaya mo palang i-dispose yung 20 square meters na kangkong, kulang pa, edi doblehin mo. Gawin mong dalawa na yung plots mo na tag to 20 square meters. Hanggang doon sa palaki ng palaki yung garden mo. Sobrang dami na ang production mo, ay kailangan mo na rin ng trader. Pero kung plot ka lang, hindi mo siya kailangan. Oo. Ang maganda doon, daily may harvest ka, but daily may trabaho ka. Kasi
Tatanim mo daily yun. Na-harvest ka din daily. Yes, oo. Siyempre, hindi lang naman pagtatanim yung may management ka rin, di ba? Yung watering. Karamihan, sir, ang gulay, ang pinakamatrabaho dyan is yung watering. Kung mano-mano ka na yung lagadera, labor intensive yon. Do kung meron kang farm work naman, 'di ba? Kahit isang farm work lang kailangan mo doon. Kaso nga lang kung maliit yung garden mo at may farm work ka, di baka naman lahat ng kikitain mo mapunta lang doon sa farm labor mo. Oo. 'Di ba, sir? So, I think kung may capable ka naman, gawa mo siya ng irrigation system, yung either drip siguro. I don't know kung pwede yung sprinkler kasi baka masira yung dahon. I'm not so sure. Yeah, ako kasi kung maliit lang naman yung i-drip mo kung 20 square meter lang isang plot. Di kung sa mga case naman natin at our age at kung yung mag-start ka rin lang, edi mag-start ka na doon sa mas convenient ka. Tama. Kung kaya naman ng budget. Saka hindi naman bigla, sir. Saka ang dami namang mga system na DIY. Oo nga eh. Yan. Sa Google University, maraming Dami yan. Sa Shopee nagkalat yung Oo nga eh. Yeah. I think okay yung kangkong. It's just that ang kangkong, upland kangkong ay hindi lahat ay matako kumain ng kangkong. Unlike yung mga eggplant, tomato na on a daily basis pwedeng kainin ng mga Pilipino. Yeah, but then again, going back, kung maliit lang naman yung production mo, kain-kain mo naman yung i-dispose yun. Actually, kaya ko nasasabi yan kasi may na-feature ako long time ago na sa Cebu na 1,000 square meter lang yata yung taniman niya o 2,000 square meter. It's just a backyard. Pero ganun nga ang nakaprogram yung plots niya, no? Daily. At daily tanim, daily harvest. Sir, 4 yung anak niya na pag-college niya lahat. Napanood ko ata yun, sir. Yung mga talbos-talbos, sir, maganda yun. Malunggay, sir. Malunggay. Halimbawa, mag-ano ka lang, mag-alad ka lang ng kahit ano nga lang yun Sir? Ano ba yung preferred na distance ng pagtatanim? Mabili, pagitan lang ng ang distance mo siguro isang dipa. Isang dipa. Yung kalahating kamay natin. Ano ba to? 1 meter. 1 meter. 1 meter. 1 meter. Yung isang plot mo, dire-diretso ka, tagwo 1 meter, papuntang dulo. Pwedeng yung susunod na plot mo, 1 meter din. 1 by 1. Yun lang yung distance mo. Tapos, pag naitanim mo yan, if I'm not mistaken, in 2 months, meron ka na ma-harvest na dahon. Tapos kung habang patanda yung malunggay mo, di palaki ng palaki yung puno niya, di ba? And every time na i-harvest mo yan, puputulin mo yan eh. Puputulin mo yung sanga. Magsasanga ulit yan, dadamay ulit yung bagong sanga. So every, I think 30 days, every 30 days you have to harvest. Putol ka ulit, kakalbuhin mo siya ulit every 30 days. So, pwede mo ring i-program yan, sir, kung I think siguro kung meron kang, estimate lang to ha, hindi accurate. Kung siguro meron kang 30 na puno, baka kaya mo nang mag-harvest ng 50 kilos. Kung hindi ko lang alam yung presyo ngayon, pero kung okay naman yung presyo ng daon ng malunggay.
basta ang importante may buyer ka kasi kung napanood mo sir yung episode ko doon sa Bulacan, yung mag-asawa umiikot sila sa buong town para naghahanap sila ng tatalbusan nila ng malunggay. Yun, kung may ganun ka na pupunta lang sa'yo, nakaschedule ko lang every month, pwede. Or kung dahil malaki naman yung lupa mo, sir, ganun din, igawa ka na rin ng relay na siguro every 2 days, every 3 days, or in a week time, twice a week may harvestin sa'yo. 'Di ba? So yung plot 1 mo, harvestin ngayon. Yung plot 2 mo, harvestin after 3 days. Plot 3 mo, harvestin after next week, ganyan. So nakarelay din yung harvest mo. So tuloy-tuloy na may harvest ka. Tapos wala pa halos management. Ang pinaka-management mo, mag-harvest ka para magtalbos siya. Tapos ayaw naman niya ng nababasa lagi. Gusto niya dry na dry siya. Okay. So, wala ka ring inputs. Hindi rin niya kailangan ng mga chemicals, fertilizers. Oo. Hindi niya kailangan. Siguro mag-fertilize ka siguro once in a while, but yung mga chemicals na inputs, wala namang sumisira ng dahon niya eh. So advisable yung malunggay sa kailangan hindi binabaha kasi may part doon na Yes, binabaha. dapat sa portion na hindi binabaha. Yung portion na binabaha, ialat mo yun doon sa ibang crop mo na bagay doon sa binabaha. Pag medyo may hill siya, yung rolling siya, medyo may slope, the best yung Hindi naman malunggay doon. actually binabaha, pero pagka kunyari malakas yung bagyo, yung mga tipong malaundo, yun babahayin siya. O maski na sir, wag na kasi ang baka mamatay din yung puno mo pag once na may tubig na na-stock. Okay. Maganda yung malunggay. Basta may magpapakyaw. Oo. May magpapakyaw. Pero sa dami ng trader kasi sa lugar nyo, sir, eh. Once na nabalitaan na nila na may taniman ka ng malunggay, pupuntahan ka na yan, eh. Once na naka-harvest na sa'yo at consistent na may harvest ka, pupuntahan ka na yan. Ayun, wala ka pang masyadong puhunan dyan, sir. Kasi stem lang yung itatanim mo. Oo nga eh, malunggay. Tapos yung pag nag-harvest ka na, sir, diba? Yung stem na pinag-harvestan mo, kasi tatanggalin mo yung buong stem eh. Tapos tatalbusan mo, tatanggalin mo yung dahon. Yung stem na medyo makapal, itatanim mo na ulit yun eh. Planting material mo na ulit yun. Siguro start ko dun sa malunggay. No? I think so, sir. Oo. Yeah. Feeling ko rin, confident ako na hindi ka mamumblema paano mo i-dispose yung malunggay mo considering na ang Florida Blanca ay maraming gumigilid-gilid na mga buyers na bumibili in bulk para ibenta sa mga trading posts. Mabilis pa yung waiting time mo. Saka hindi ka tanim ng tanim. Yan ang maganda doon, sir. Imagine mo yung bok choy every 30 days magtatanim ka. Ang kangkong lagi ka rin nagtatanim. Pero yung malunggay, once ka lang magtanim. Oo. Pwede di ba may ginagawa sila yung pinupulverize nila yung Next step ka na doon, sir. cereal. Next step ka na. Kasi yung ipupulverize mo, hanapan mo yan ng buyer. Di ba? Kasi magpa-processing ka na eh. Ipaprocess mo yon, pag-aaralan mo paano i-process ng tama, pag-aaralan mo paano ipapackage ng tama, maghahanap ka ng buyer for that. Next step na, next level ka kumbaga. Ang immediate na magkakaroon ka ng income ay yung dahon na bibilhin ng mga magtitinda sa palengke. Tama. Ngayon, kung palaki yung taniman mo at hindi na yan kayang bilhin ng trader mo,
di doon ka mag-consider na mag-process. But at least by that time, meron ka ng may gumugulong na pera na hindi lahat nanggagaling sa bulsa mo. Yun po. Ano pa ba mga ibang pwedeng katulad ng malunggay? Kung sa fruit ba ng papaya? Prutas? May maintenance din ba? Ano, sir? Yung papaya, may maintenance din ba yun na May trabaho yan, sir. matrabaho yan? May trabaho yan. I mean, it needs skills. Kailangan mong pag-aralan at kailangan mong ibigay yung maintenance na kailangan ng halaman para bigyan kanya ng magandang bunga. Ngayon, dalawa sa papaya naman ang option mo dyan, either prutas na hinog, okay, yung hinog na bunga, i-harvest mo yan ng manibalang para yung buyer mo ay may chance siya na mai-transport niya at on time na mahihinog para doon sa consumer. Okay. Yung isa ay green papaya. O yung green papaya, ang bibili dyan, yan din yung mga klase ng mga buyer na bumibili ng mga talong, ampalaya, malunggay, yon. O, shorter ang time frame mo doon sa green papaya. Mas matagal yung ripe papaya. But normally, yung iba, kung ang mindset, ang business model nila ay ripe papaya, pag tumanda na yung papaya nila, then hindi na nila pinapatuloy na ripe papaya, ginagawa na nilang green papaya, panggulay. Pero yung iba, naka-mindset sila from magtanim, green papaya talaga yung kanilang ibebenta. By the way, sir, matagal ka nang nanonood ng agribusiness? Oo, matagal na po. Ever since yung So, malunggay. ako yun kasi sa backyard namin may malunggay ako. Pag tinitrim ko nga yun, Dumadami, no? talaga. Oo. Ayun, meron ka ng kukuha. meron ka ng kukuhanan ng planting material. I think the best, pwede mo siya kasing itanim muna sa polyethylene bag. 'Di ba? Parang isisidling mo muna siya. Tapos pag nabuhay na siya doon mo siya itatransplant doon sa taniman mo. Okay. Pwede mo ring idirekta. Pwede mo ring in-nursery. Pero of course, kung the best talaga magtanim yung pa-start na ng tag-ulan. Para wala kang masyadong problema doon sa sa pagdidilig. Tsaka hindi masyadong mainit ba kasi pag ngayon summer na summer, parang medyo tama-tama by June, sir. Tama-tama by June. Siguro pwede ako mag-nursery ngayon pero ko na yung nakat ko na yung malunggay siguro pag medyo lumaki-laki. Yun, magna-nursery ako. Tapos lagay ko na nga lang sa plastic. Damihan mo na. Ilan ba ang plano mong start? 1,000 square meter, sir? Pwede na, siguro. Isang linya. No? Hindi lang isang linya. Parang, pahaba pero madaming linya. Mag-identify ka na ng 1,000 square meter probably. Ayun, 1,000 square meter, sir. Madaming dahon na yun, sir. Sa bagay, pwedeng sabay-sabay yung tanim, pero pag nagbebenta ka na, saka mo ipoprogram. Alin yung i-harvest mo this week, ano yung next week, ganun. I get nakuha ko yung idea ng paano yung magiging rotation niya. Yan, ina-nursery ko siya dito. Tapos dalhin na lang dun sa Oo.
malayo pa nga tayong isang dipa yung 1 meter. Pero sige, 1 meter na lang. Para 1 meter na lang para maraming sanga. Kapag pinutol mo siya, nagsasanga siya eh. Nagsasanga na madami. Oo. Gusto mo ring kung summer kasi namumulaklak, namumunga. Mahal din yung bunga niyan. Pero kung gusto mong consistent, huwag kang magpabunga, dahon lang. Dahon lang. Pero sir, di ba yung bunga niya, pag matanda na siya, pag doon lang siya namumunga eh. Pag kailangan tumanda yung stem. Tama ka. So which is tatangkad. Tatangkad. Saka lang siya. Tapos bubunga siya. Yun naman bunga, gulay pa rin yon pag green. Pag nahinog, pwedeng planting material or pwede ring yung iba, naka-encounter na ako na binigyan niya ako ng bunga as food supplement. So, nabebenta nila madami daw yan sa Amazon. Nagtitinda ng mga buto ng malunggay as food supplement. Talaga. Oo, yung dahon, 'di ba, yung pinupulbos nila ginagawang capsule. Yun namang bunga talaga. Per piece na bunga. Oo. Ginugulay yun, di ba? Tito sir, ginugulay yun. Nakatikim na Pag green, ginugulay. Pag green. Okay, sir. May ka pa, sir? Tanong ka pa? Yun na po siguro. Good po. Sir Franco, thank you so much sa panunood dito sa Agribusiness. At thank you kasi yun nga, naging part ka nitong ating podcast episode. At I hope marami kang na napulot. Try mong subukan. So far yung doon sa discussion natin, lumalabas na pinakabagay yung malunggay dahil nga una, hindi ko nakikita na problem yung bibili later on. Pangalawa, sobrang simple, no? Kahit hindi ka likas na farmer from the very beginning, ay kaya-kaya mo itong i-execute dahil hindi siya ma-maintenance. No, walang masyadong maraming inputs at parang naghihintay ka lang ng 30 days, mag-harvest ka ulit. So, hindi ka tanim ng tanim, kagaya ng ibang gulay na unang na-discuss natin na pag nagtanim ka, nag-harvest ka, tanim ka ulit. Ito, panghabang buhay. Yun ang nakikita ko na bagay po yung malunggay para sa'yo. Hindi mo kailangan ng somebody na magaling na farmer na maging katuwang mo sa taniman mo, sa farm mo. Okay po. Yun, Thank you sir. so much po sa mga inputs. Kahit before pa sa mga vlog nyo na may mga nadadampot na ako. Lalo pa ngayon. Nakausap ko kayo. Yes, sir. Thank you so much. Sir, yung utang ko sa'yo, ibibigay ko yung contact person ni Kapro, ni Kapulong, no, para makapagtanong ka rin. At siguro nga mag-start ka ng mag-kolekta ng mga sanga ng malunggay. Unti-unti, no, yung nursery mo na para pagdating ng rainy season, tanim ka na. Apo. Okay, sir? Yep. Ayan, so maraming salamat po. Likewise po. Salamat. Maraming salamat. Okay. Ayan, so narinig natin o napanood natin, nakasama natin sa podcast si Franco Rayela at ang ganda rin ng kwento niya, no, na naghahanap na siya ng ibang alternative na kabuhayan kasi matagal na siya sa IT at gusto na niya doon sa farming dahil may nabili siya na property sa Florida Blanca. At base sa mga experience niya, no, marami ho talagang nagkakaroon ng problema kung hindi ka naman talaga farmer, ay ang problem talaga dyan ay kung umaasa ka ng farmhand
or iaasa mo yung farming venture mo sa ibang tao. Most likely, hindi naman sa lahat ay malaki, pero malaki ang possibility na hindi ka kumita, o malugi, or mismanage yung farm. Kaya dapat talaga, kung ikaw na rin lang ay nandyan na nakatira, at pwede ka nang mag full-time, mas maganda na ikaw na. Ngayon, dahil baguhan ka, hindi ka naman na expert farmer o hindi ka naman farmer from the very beginning, mag-start tayo sa crop na kayang-kaya mong gawin, yung less management. At yung napag-usapan natin, mukhang pinakabagay sa kanya yung malunggay, kasi sa akin naman, based doon sa knowledge na sa alam ko lang, ay hindi talaga problema paano ibenta yung dahon ng malunggay, considering na maraming umiikot na buyers doon sa Florida Blanca. Maraming biyahero dyan. So, pwedeng-pwede niya talaga yan maibenta. Ang kailangan lang niya ay i-program para tuloy-tuloy meron siyang ina-harvest. So, yun. Hope na marami rin kayong natutunan, marami kayong napulot dito sa episode nating ito. And by the way, gusto ko pong sabihin na magkakaroon ho tayo ulit ng Agribusiness Connect Year 3. Mangyayari yan sa August 8, 2026 at Elements at Centuries sa Quezon City. Para po sa mga subscribers natin, nasa Pilipinas man o nasa abroad, kung gusto nyo pong makakausap kami at manghihingi ng konting payo, ano yung pwede naming maitulong sa inyo para mas maging malinaw ano yung direction ng inyong gustong farming venture, pwede nyo kaming kontakin sa aming Facebook page. Mag-message lang po kayo at pwede kayong maging part ng ating podcast. Maraming salamat po. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.